Bumalik na sa sesyon ang mga mambabatas matapos ang napakahabang holiday break. Alamin natin mga kaganapan dyan sa Senado. Nariyan si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, Bombo Victor, formal lang isinagawa ngayong araw ang plenary session ng Senado kung saan muli nang tinatalakay ang mga mahalagang panakalang batas na inaasahang aprobahan matapos ang ikatlo at huling pagbasa sa mga ito. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, na pag-usapan ng mayorya ang mga pangunahing prioridad sa muling pagbabalik ng sesyon. Kabilang dito ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission o IPC na layong palakasin ng investigasyon sa mga umunoy anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ibinunyag din ni Soto na may posibleng pagbabago sa pamunuan ng dalawang komite sa Senado. Ngayong araw, uunahin din ng Senado ang ikatlo at huling pagbasa ng mga panukalang batas sa edukasyon at kalusugan. Gayon din ang pagtatapos ng mga interpellation ng minorya upang may pasana ang mga prioridad na panukala. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto. Pinag-usapan din namin yung mga organizational meetings ng mga ibang committee. Nabanggit yung Committee on Ethics at yung mga ibang committee na pinag-iisipan namin. Kasi there might be one or two committees na baka magbago ng chairmanship. So nag-uusap-usap muna yung mga members ng majority. And then the priorities at ng mga bills na nakapending, sabi namin yung IPC, sana yung natitirang interpellators ng minority ay tapusin na as soon as possible para may pasa natin yan. And then the other third reading ngayon sa schools, yung political dynasty, there will be a hearing soon para yung anti-political dynasty ma-prioritize. Also, ma-prioritize the amendments to the party list law. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa kabila ng makahalagang usapin, hindi pa rin pumasok si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sesyon. Huling nakita si De La Rosa sa Senado noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Soto, hindi pa rin niya personal na nakausap si De La Rosa at ikinagulat din umano niya kung paano ito nakapirma sa minority report ng Senate Minority Block kahit matagal nang hindi nagpapakita sa Senado. Muli, ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto. I have not heard any information from Senator Bato. I was wondering paano siya nakapirma doon sa minority opinion. I think that's how we should describe it. It's the minority opinion. It's not a report because a report has to be in the main committee itself. Samantala, nagbigay ng pahayag si Soto kaugnay ng posibilidad na umakyat sa Senado ang dalawang magkahiwalay na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Bagamat wala pa umanong opisyal na impeachment complaint na naipapasa mula sa Kamara, idiniit ni Soto na handa ang Senado na gampanan ng tungkulin ito bilang impeachment court sakaling umabot sa mataas na kapulungan ang nasabing reklamo at sisiguraduhin na masusunod ang itinakdang proseso ng konstitusyon. Ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto. At this point, pagdating sa issue ng impeachment, we are merely gentlemen and ladies in waiting. Oh yeah, ako personally, yes. Just in case. I'm making sure that I can merge together the rules of impeachment, the rules of court, and parliamentary rules. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.